Unang-una, pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla doon po sa nag-trending na issue patungkol nila kay Angel Locsin. Alam naman po natin, sablay yung mga sinasabi ni Angel Locsin patungkol po kay Robin Padilla. At sa ngayon, atin pong pakikinggan si Senator Robin Padilla sa kanyang interview doon sa Vox Populi ng mga Banateros, kung saan sinagot na isa-isa ni Robin Padilla itong mga issues na ito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, pangalawang issue na pag-uusapan natin ay patungkol pa rin kay Senator Robin, ay sa issue nga na kung si VP Sara ay kung anumang mga circumstances na hindi siya makatakbo, like for example kung siya po ay ma-impeach, itong si Attorney Panelo, yung dating legal counsel ni former President Duterte, si Attorney Salvador Panelo senior, yung tatay, ay sabi niya, hindi ako magkamali dyan. Pwedeng-pwede po si Senator Robin Padilla maging kapalit ni VP Sara kung sakasakaling anuman ang magiging mangyari. Si Robin Padilla ang magiging presidente ng Pilipinas. At nabanggit rin doon sa programa ng Banateros na kung sakasakaling kung sino man, no? Kasi hanggang ngayon pinagdidebatehan ngayon kung sino ang magiging running mate nitong si VP Sara sa 2028, ay bukas naman itong si Senator Robin Padilla na maging Vice President kung sakasakali silang dalawa ni VP Sara ang tatakbo, di ba? Palakpakan. Ayan. Bukas si Senator Robin Padilla. Pero alamin natin ano ba ang mga dahilan bakit papayag si Robin Padilla na maging Vice President nitong si Inday Sara Duterte. Okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, ay tulungan niyo po muna ako na mag-like at saka mag-share sa ating vlog na ito para guys kakalat ito sa taong bayan para malaman po ninyo ang mga updates natin. Okay? Okay lang ba? Like and share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, at if you are first time, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. At kung nakasubscribe na kayo sa akin, ay ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, especially kung mga breaking news at mga trending na mga issues. First kayong ma-update sa mga cellphones ninyo na malaman ninyo na may mga importanteng mga bagay tayong panoorin. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ngayon naman, ay parang natuwa lang naman ako dito sa pahayag ni Attorney Salvador Panelo dito sa kanyang interview. Kasi po nabanggit niya na si Senator Robin pwedeng maging presidente. Okay? Doon naman sa Vox Populi, doon nabanggit doon, kinatlang natin yun. Nabanggit rin doon na kapag si VP Sara rin matuloy sa 2028, pwede rin si Robin tandem ni VP Sara. Ito, para sa buong detalye nito, pakinggan natin si Attorney Salvador Panelo. Play. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ko kasi Senator Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya. Alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. Kaya sasabihin po sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Nako! Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente. Maganda ito! At ito pa, sa isang anggulo pa, Attorney Sal, sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Ito nga ang questioning ibinato ni Senator Judge Robin Padilla sa paiba-ibang ang affidavit ni itong si Arturo Las Cañas na ginamit ng prosekusyon bilang reference dun sa ebidensya ni NBI Director Melvin Matibag. Kasunod nga nito, nanawagan nga si Senator Padilla sa mga, siguro sa mga upcoming pa ng mga witness ng prosecution. Alamin natin to sa ulat ni Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang ng huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case na umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, pinuna nito ang prosekusyon kung bakit kailangan pang gamitin ang affidavit ni Arturo Las Cañas, gayong napatunayang pabago-bago ang mga pahayag nito.
Kwinisyon ni Senator Judge Robin Padilla si Lead House Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng magkakaibang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Ginamit ng prosekusyon ng affidavit ni Las Cañas upang suportahan ang alegasyon ng pattern of violence sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa na Ito yung part na namutla si Luistro. paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Hindi direktang sinagot ni Luistro ang tanong ni Padilla. Sa halip sa presiding officer siya nagbigay ng tugon. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pinuna rin ni Padilla ang pagharap ng prosekusyon sa mga testigong sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc at Senior Agent John Mark Calilong na may kinakaharap umanong kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotoc at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Matatandaang noong day 5 ng impeachment. Kasi dyan po pumalag si Robin Padilla eh. Kasi sablay po yung mga witness ng mga prosecutors. Itong si Calilong, di ba? Sablay. Dapat ninyong intindihin na itong pinapa-impeach ninyo ay binoto po ng 32 million na taong bayan. Tapos, bibigyan nyo kami ng witness na ganito, na paiba-iba yung mga statements. Sablay naman yata yun. Di ba? Yung taong bayan nakatingin ngayon dito sa impeachment, sino ang pipiliin nila? Di ba? Si VP Sara? O itong witness ninyo na paiba-iba yung statement? Medyo sablay yata yun, di ba? Maniniwala tayo kaagad sa isang witness na paiba-iba yung statement? O itong vice presidente natin na binoto ito ng 32 million? Ganun lang. Sa logic pa lang doon, sa argumento pa lang na ganyan, di ba? Trial nang sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, naungkat ni Padilla ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na umano'y isinampalaban dito sa ombudsman. Paglilinaw naman ng prosekusyon na verify umano nilang walang nakabinbing kaso laban sa dalawang prosecution witnesses. Samantala, kwenisyon ni Senator Judge Amy Marcos ang silbi ng Special Task Force ng NBI ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't wala pa namang aktual na naganap na assassination. Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Paliwanag naman ni Matibag. Dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito, yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Mula dito sa Senado para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.
Yan po, Attorney Sal, ang naging payag ni Senator Judge Ito Robin yung Padilla. reaction Ano pong ni masasabi niyo doon? Attorney Sa tingin niyo Panelo. po ba ay ite-take ng prosecution team yung advice ni Senator Padilla? Alright. Alam mo, kagabi, may lumabas na balita tungkol kay Robin Padilla. Yung mga mainstream, yung mga anti-Duterte outlets, kaya ng Inquirer, yung mga Philippine Star, ABS-CBN, at pinalalabas doon. Inimenos na naman nila si Senator Robin Padilla. Sabi daw ni Robin Padilla sa kanila, sa mga prosecutor, kaya yung one-sided. Ang ginawa ng balita, bakit daw sinasabi na one-sided? Talaga naman, siyempre, one-sided talaga prosecution para sa kausa nila. Dahil sabi, gusto nilang palabasin. Tatanggihin si Robin. Ang problema sa inyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, si Robin Padilla. Contrary to the perception of many, which has been destroyed by 30, ano bang boto niya? 30 million? 31 million? Yes, Attorney. 30 plus. Voters. Hindi ba, tandaan mo yan si Senator Robin Padilla? During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 13 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi mananalo yan. Ay, ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman Pero ito i-explain ni Attorney Panelo bakit very qualified si Senator Robin Padilla maging presidente ng Pilipinas. Okay, ipapaliwanag ito. Ako maniniwala ko kay Panelo kasi siya rin ang nagsabi dati na si former Mayor Rodrigo Roa Duterte, siya ang unang-una na nagtulak kay Duterte na pwede ka. Ikaw yung maging susunod na maging presidente ng Pilipinas. Nagkatotoo. Di ba? Kasi may nakikita po itong si Salvador Panelo kay Tatay Digong na hindi po nakikita ng iba. Nakikita man nila na may potential si Tatay Digong at that time na meron mga marami nagsabi. Nakita man pero hindi inakala ng ibang mga politicians na maging presidente talaga si Tatay Digong. Okay, kasi ibabantakin nyo, he was just a mayor sa isang city, like ordinary city, na Davao, okay? Tapos at that time, magulo pa yung Davao, okay? Pero doon nagsimula na nagbigay po ng marka si Tatay Digong kung paano niya ni-restore o ni-reform ang Davao. Okay? At doon nakikita ni Attorney Panelo na itong si Tatay Digong pwede. Okay? Hanggang, to make the long story short, naging presidente ng Pilipinas. Ngayon naman, ako maniniwala talaga ako kay Panelo kapag sasabihin niya, itong taong to, maging presidente ito, o capable ito maging presidente. Okay? Coming from the words of man na minsan ang naging totoo ang kanyang sinasabi. Di ba? So, laban lang, Attorney Sal. Graduate yan. Walang aral niya. Munting lupa. Ang hindi nila alam, ito, graduate ito ng criminology. Si Robin, ha? Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ngayon ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Gusto mo maging police. So, graduate si Senator Robin Padilla. Pangalawa, may sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ng tumakbo. Sabi ko, Robin, tanda mo sasabihin ko sa'yo, ikaw ang magna-number one. Huwag mo intindihin yung mga detractors mo. Yan nga ako si Turpo. Number one sa survey, wala yan. Walang binatbas sa'yo. Wala kaming binatbas sa ilan. Ikaw ang magna-number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi, tanda mo mag-number one ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number one ka. Tandaan mo yan. O ano nangyari? Di-shocknahan. Pati si Robin. Kasi nakikita ko ang kanyang charm. Nakikita ko yung kanyang talino. Saka tingnan nyo, ha? Sinong senador na nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba.
Kaya yung sambayanan ng majority ay hindi naman marunong umingles. Naintindihan siya. Ngayon, punta na natin yung nilabas na mga ads. Mm. Dalawang bagay yung punto ni Senador Robin. Yung una-una, sinasabi niya na si Las Cañas, ginagawa niyong testigo laban PBB Sara, ay isang sinungaling na tao kasi paiba-iba. Katunayan, lumalabas na itong si Las Cañas pala, nakalimutan ko na nga yun, Yes. nirekomenda ng Blue Ribbon Committee na idemanda ng perjury. Kasi una, sangayon kay Lacson, sa kanyang investigasyon, sinasabi na walang kinalaman si Presidente Duterte sa sinutong ng mga extrajudicial killing. Pagkatapos, after that, nag-retract, nagbago Mm. ng pahayag. Dinidi niya na si Presidente Duterte, nilabas sila mga DDS, ano pang mga death squad daw ni Duterte. So madali sabi, because of that, pati nga daw si Senator Lacson, nagkonsulta po nga ako sa isang kaibigan kong dating justice. At ang sabi, tinanong ko kasi, gano'n makahalaga? Yung unang sinabi o yung pangalawa? Ay, hindi, sabi ng justice, tama siya doon. Ang pinapahalaga ng hukuman, yung nauna. Kasi yung pangalawa, hindi ka panipaniwala yon. Maliban sa kung ipapakita mo at maprubahan mo na tinakot ka kaya sinabi mo yung una. O kaya binayaran ka. Madali sabi may konsiderasyon sa pagsisinungaling mo. Pwede kang paniwala. Kung maprubahan mo, wala naman nakakaprubang gano'n. Lahat ng mga bumabaliktad. Sinasabi lang nila, hindi, tinakot ako. Pero never sila nag-introduce ng evidence na tinakot sila. Kaya nga yung mga retraction, hindi dapat binibigyan ng pagpapalaga. Kaya yung prosecution, ginamit nila si Mascareñas. Kaya punto ni, tinatanong niya itong sino, ano bang matatawag mo doon sa pabago-bago, ang mga pahayag? Ito namang si Luis Tro, palibasa, para pareho lang mo silang mga yan eh. Puro sila evasive. Pag nahuhuli mo na, kung ano-ano sinasagot, hindi niya masabi-sabi na, sa simpleng tanong, simpleng sagot. Opo, hindi. Hindi, ayaw niya. Gusto niya mag-justify. Punto niya yun. Senador Robin Padilla, huwag kayo magpipresenta rito ng may mga taong ganyan. Lalo na may mga perjury cases. Kagaya, di ba, siya ang naglabas na itong sino yun? Si Lotok ba yun? Yung testigo ng NBI? Yes, Attorney. Meron siyang mga kaso. Ang dami niyang kaso. Kanya, pati ako nagulat eh. Illegal arrest. Unlawful arrest. Arbitrary detention. Robbery. Ano pa? Theft. Ano pa? Yung involving moral torture na hindi mo talaga pagkakaroon. Perjury. Kaya sabi niya, pwede ba? Huwag kayo rito magano. Huwag kayo rito magbibigay ng mga testigo, ng mga sinungaling. May mga kasong perjury. Banat naman ng ministry o pang-lubas ng ministry. Sabi niya, alam po ninyo, yun ang mga testigo. Inosente pa yan. Under the law. Presumption of innocence. Hindi mo naman ako convicted yan. Kaya binalikan siya ni Senator Robin Padilla, teka muna. Bakit kayo? Ang trato nyo dito sa aming mga senador, iba sa pagtrato nyo. Yung mga kasama namin dito, hindi pa convicted, kaya na sinasabi nyo. Nakademanda pa lang. Ayaw nyo pabutuhin dito, ayaw papuntahin dito. Gusto nyo i-itsapwera. Paano nyo gusto i-itsapwera? Ang tinutukoy yun ni Senador Robin Padilla. Kasi ang nagsimula niyang i-itsapwera, din yung mga kasama niya rin. Kasama ni Senador Padilla, kaya ni Lacson, sila Sotong yan. Gusto nilang pababain yung bilang ng 24 na nagiging pundasyon para kunin mo yung 2/3, yung labing-anim. Gusto nila, pag ikay nakakulong, nademanda ka, hindi nabibilangin mo yung 24. Babawasan mo na yan para bumaba yung 16, yung maging 14, maging 13, maging 12. Kaya sinasabi niya, kumbaga, double standard ka, selective ang ginagawa mo. Pag pabor sa'yo, iyan ang ikakatwira mo. Kasi yung House of Representatives, sinunudo ang mga pahayag nila Lacson na gusto nilang babaan. Yung House of Representatives, specifically the Committee on Justice, na sila ngayon na may hawak ng kaso, sinabi nila na sang-ayon sila na pababain yung quantum na hinihingi yung 2/3. O madaling sabi, bakit kayo ganyan? Kaya hindi mo ibig sabihin one-sided.
Ang ibig sabihin ng one-sided in the sense na selective ka, discriminatory ka, yung pabor lang sa'yo ang gusto mo. Kagaya ng mga testigo. Kasi mo, hindi pa naman convicted yan. Kahit na may demanda yan. Eh, bakit yung mga senador? Ayaw mo papuntahin dito. Ayaw pabuto, hindi na naman convicted. So, double standard. Kayo ng punto de vista ni Senator Robin Padilla. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa intelligence ni Senator Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Handaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko kay Senator Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya, alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number 1. Kaya sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Yeah. Kaya lang yata si Robin frustrated na eh. Gusto na mag-migrate eh. Gusto niya revolutionary government na rin, pareho. Kasi gusto na abolish na rin ang Kongreso eh. So, Pero in fairness, yes. Pero alam nyo, pakinggan yung maigi si Senator Robin. Ang problema na una yung judgment nyo, yung pinaniniwalaan nyo, yung mga chismis, yung inyong mga pananaw sa kanya na ikinakalat ng mga kaaway niya. Pero ang katotohanan niya, tingnan nyo, alam niyo ba na siya lang ang pumapasok niya na napakaaga sa Senado? Bakit? Nag-aaral, binabasa niya lahat ng mga biska, tingnan niyo mga panukalang batas niya. Mga okay. Di ba? Kaya, kayo pwede ba? Relax lang kayo. Tandaan niyo sasabihin ko, this boy, this man, will either become vice president or subsequently president of this country. So, heto po. Unahin muna natin itong sinagot ni Robin Padilla, itong si Angel Locsin. Ito po yung buong video niyan, okay? At magre-react po tayo. Ito po, play natin. Play! Ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Si Angel Locsin, kaibigan ko yan. No, kasi marami po mga nagsasabi, mga taong bayan, si Angel Locsin kasi, ang tinitingnan niya lang ang kanyang sarili. Okay? Medyo makasarili siya sa komentaryo niya patungkol kay Robin Padilla Okay? Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming... Ito yung issue na noon po ay nire-red tag itong si Angel Locsin. Parang nagtatampo itong si Angel Locsin dahil raw hindi ipinagtanggol ni Robin Padilla. Magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan noong 1995. Ito, lilinawin na ni Robin Padilla. Winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na ikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, syempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O di dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay yung para doon sa... Hey! Skip natin, skip. NBA, sasabi ko parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako.
Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung ano, yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader eh. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht ng mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makigdigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo ng panibagong gobyerno. Kumaga, nasa third floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi... Grabe ha, malawak ang kaalaman ni Robin Padilla patungkol nga dito eh. Tapos, ito yung tao na binabash ng mga dilawan, pinklawan. Di ba? So, huwag kayong mapanghusga. Hindi ibig sabihin na si Robin Padilla, artista, alam niyo ba kung bakit binoto si Robin ng mga taong bayan? Kasi may common sense eh. May puso sa bayan natin. Yun ang pinakauna. Pangalawa na lang yung si Robin ay popular na artista. Given na yun eh. Okay? Pero, dinagdagan kasi ni Robin na nalaman ng taong bayan na si Robin po matalino. Okay? Kung hindi man patungkol sa batas, he cannot speak well in English, pero may idea siya. Okay? May common sense siya. Kasi pagdating doon sa Senado, meron ka bang mga sekretaris doon? Meron ka bang mga lawyers na mga tutulong sa iyo, na mga trabahante mo? Di ba? Ang kay Robin na lang, masunod yung gusto niya, no? Sa pagiging senador niya. Yun ang importante. Hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang mga unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa... Kapag si Robin po, babanggit ng pasensya na kayo mga kaibigan ko kung magalit man kayo, ang ibig niyang sabihin yan, yung mga kaibigan niya sa industriya, sa pagiging artista niya. Marami yan, mga dilawan, pinklawan na hindi makaintindi sa kanya eh. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Ano masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo. At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig. Wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasing armado, yung mga Marxist kasi. Yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita kasi palagay ko naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel, yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Ayan, na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Ito Lito Banayo na ang nagsabi nito Batasang Pambansa noong araw na kami ni Doy Laurel ang siyang kumuha sa tatay niyang maging
kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. No? And napakatapang ng tatay niya, tatandaan ko. Salamat po. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military at yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong kasi huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Saka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako. Nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP. Sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. Wala na-repeal na yung anti-subversion law. Bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Marami kasing nagtatago pa eh. Hindi denial, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganun, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Proud ka dapat. Isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayong Pero bago tayo pumorma, araw nga to. Sige, may request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, pwede. Baka lang nanonood. Pwede natin imbitahin. Pero... Ako nakakausap. Ikaw na. Ako na ako. Magkali ako. Magkakagulo lalo. Yun ang tanong. I-text mo na lang, ha? Yung kakakita, i-comment ko sa FNU. Si Angelo. Ayaw may kwet. Angelo, ako na lang kakausap sa atin mo, ha? Walang bang boyfriend yan? Tsaka ito, asawa. Ano asawa naman? Oo, walang iya ka talaga. Tsaka ito, parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Naniniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gusto natin ibitayin si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tinatawag ganon. Oo, maganda rin yun. Invite din natin siya. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Nakakulong yung tao dahil sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo. Alam naman natin na ang lumaban sa komunismo si Pangulong Duterte, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Laban kasama ang bayan. At syempre, ang nagpatuloy niyan, si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iinitan. O hindi ba?